Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Ako po si Ginoong Jose Obligasyon ng Joros Farm. Matatagpuan po sa Purok No. 5, Ligao City, Albay. Makinig po kayo sa Maunlad na Pilipino radio program ng Department of Agriculture dito lamang sa 702 DZAS. Suportahan po natin ang magsasakang Pilipino at mangingisda. Ella Arsiaga. Para sa Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Gumigising ng maaga, panibagong hamon sa'kin ng araw na to. Magsusumikap at nangangarap para lamang sa inyo. At isang araw po ulit ang naibigay po sa ating lahat mga ka-agri. We're so happy to be back. Ito ulit ang Maunlad na Pilipino kung saan hatid po namin sa inyo ang kaalaman, balita at mga talakayan na iikot sa sektor ng agrikultura. At syempre po bago po ang lahat ng yan, yung pakikipag-usap po muna natin sa kumbaga sa araw-araw, maaaring nakakaligtaan po natin na kausapin. At yun po ay walang iba kundi ang ating dakilang amang lumikha. Nanalangin po tayo. Panginoon, sa gitna ng ingay ng mundo, igawad po ninyo sa amin ang katahimikan ng puso at isipan. Kami po ituruan ninyo maging payapa, kontento, at mapagpasalamat sa bawat araw. Lord, ilayo mo din po kami sa anumang uri ng gulo o pakiramdam ng pangamba at kami po ay akayin ninyo sa landas ng kapayapaan. Itinataas rin po namin ang simula, kabuuan hanggang lapag ng programang ito. Ito pong aming samot dalangin sa matamis na pangalan ng inyong anak. Amen. At para sa salita ng karunungan, sa konsepto ng kawang gawa, pinayayaman ang kaluluwa ng pagbabahagi. Magandang umaga po. Ano pong mga maibabahagi natin sa ating kapwa today? Ako po si Ella Arsiaga at ngayon po ay araw ng Sabado, ika-9 sa buwan ng Mayo, taong 2026. Dahil dyan, nais po namin kayong i-welcome once again sa ating episode 19. Season 8 po ng Maunlad na Pilipino dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. And of course, sa mga maaari, na naliligaw pa rin, kaka-tune in pa lang, tayo po ay accessible via online streaming ng dzas.febc.ph. Ganyan din po sa Facebook. Yan, thank you so much po sa ating RTV team ng FEBC. And of course, sa atin pong talapitang 702 sa AM band sa mga nakikinig naman po sa kanilang mga radyo. And speaking of nakikinig, syempre kung nakikinig po kayo, nais po namin kayong pasalamatan. And with that, may babatiin po tayo mga ilang individual, starting off with Sir Ronald Young. God is good all the time, wonderful, and blessed Saturday morning, everyone. Mula naman po kay Ma'am Jennifer Arile Cristalino sa Tingin, good morning po, blessed day po, or blessed day po, amen. At bumabati rin tayo ng magandang umaga kina Leticia Bunggol, Gina Freedom, yan, baka Facebook name po ito, no? Edgy Diamante, Eliazar Di Makulangan, Tita Irene Salonga, yan, good morning po Ate Ella, bumabati siya. And of course, si Ka John, yan, Ka John Enriquez, magandang umaga po. Good morning as well to you, Forsina Bernardino, Evangeline Manggubat, Ma'am Nora Enriquez Cabantog, good morning po sa Maunlad na Pilipino. Mula naman po kay Ma'am Dulce Alicante, magandang araw po Miss Ella sa listeners ng MNP. Hello po kay Ka John. Ayun, tama-tama po, kababati lang din po ni Ka John. Good Saturday morning po Ma'am Ella Arsiaga sa lahat ng listeners ng MNP.
Yun, advance Happy Mother's Day po. Yan, sa ating mga lahat po ng nagsa-celebrate nito. Yan, wala po kay Ma'am Leonida Rubio. Thank you so much po. And good morning, always listening and sharing this program. MNP, mula po yan kay Sir Epifanio Salvador. Hindi ko po alam kung nung nakita nyo, Sir Epifanio, but definitely you saw something special, you heard something special, you learned something special mula po sa ating program. And with that, our heartfelt gratitude goes to you. Maraming salamat po for always, not just listening, but also always sharing po yung ating program. Like you always say po, every Saturday. Yun po, no? Kung may magkukulang po sa ating mga taga-subaybay ay medyo mahalata mo sila eh. Hala, hindi nakakapakinig si ganito, si ganyan. Pero with that, sa inyo po, with your constant presence po sa ating program, thank you so much. And we do hope that you stay over until the end ng ating program this morning. And with that, umpisan po natin by introducing sa inyo ano ba yung aabangan natin this episode. So, una na nga po dyan ng ating panauhin. Makasama po natin ang co-founders na tinatawag pong Agri-BNV. Base po sila sa San Lorenzo, Guimaras at ginawaran ng first place sa Young Farmers Challenge Season 5 Startup Component Digital Agriculture category. Sila po ay walang iba kundi si Rian Kier Goles at Erica Jane Hadlocon at para po yan sa landas ng inobasyon upang makatulong sa sektor ng agrikultura at turismo. We're so happy to have them over and greetings as well sa grade school classmate po ni RK, yan, one of our RPs or resource persons, si Rian Kier, si Ma'am Ira Cruz, who also happens to be our segment producer dito po sa program. And also, siya po yung nag-document doon po sa naging event na ito ng Young Farmers Challenge na ginanap po sa Western Visayas. So, pagbati rin po sa ating mga kasamahan sa Regional Agriculture and Fisheries Information Section ng Western Visayas sa Region 6. And of course, sa kanila pong Regional Executive Director na si Red Dennis R. Arpia. Ang kanila pong Rapis Chief ay si Sir James Earl Ogatis. Sir James, at sa inyo pong mga mababait at nagagandahan, nagagwapuhan, sobrang nag-uumapaw sa talento ng mga staff. We're so glad to be alongside you sa paglilingkod po sa ating mga kasama po sa nakaraang event na ito through documentation and ayun po, tawag dito, service para po sa ating mga kabataan sa agrikultura and as well as sa atin po mga colleagues sa atin pong Agribusiness and Marketing Assistance Service, Agribusiness and Marketing Assistance division yan sa mga regions po, and also po sa tanggapan po ni Assistant Secretary Bebang Guevara Belicaria. So, thank you so much po. Ay, baka napagbaliktad ko pala, kay Asik Bebang Belicaria Guevara, Attorney Bebang po, ng aming pong Consumer Affairs. Thank you so much po sa inyo pong masayang alaalang nakasama po kayo dito sa ating event na ito. At moreover po sa ating magiging kwentuhan maya-maya lamang ay ang kwento nga po ng ating mga startup component digital agriculture category first placers na sina RK Goles and once again Erica Jane Hadlocon. So bukod po dyan, tunghayan din po ninyo ang Regions on the Go, Unlad Komunidad, kung saan katuwang po natin ang Philippine Rural Development Project at ang ating Agri-Trivia segment na kung tawagin po natin dito sa program na ito ay Batid Ba Ninyo? Siyempre, lahat po yan ay hatid namin sa inyo isang oras na hitik sa impormasyong ugnay sa agrikultura. At ngayon, narito naman po ang ating mga kasamahang farmcasters. Ayan po, we're so happy to have them over from Region CAR to Caraga. All of the assigned para meron po kaming proper rotation sa lahat ng regions. Ito po ang ating mga kasamang farmcasters para sa Regions
on the go. Kilala bilang second top overall performer ang Department of Agriculture, Special Area for Agricultural Development o DA-SAAD Cagayan Valley para sa taong 2025 matapos makapagtala ng kahangahangang 99.22% performance rating. Formal na iginawad ang parangal sa huling araw ng DA-SAAD FY 2026 first quarter National Physical and Financial Assessment na ginanap sa NGN Grand Hotel Cagay, Tuguegarao City, Cagayan nitong Abril. Personal na tinanggap ni OPB ME Lead Dr. Bernard Malasab ang pagkilala sa ngalan ng buong rehiyon. Ang tagumpay na ito ay bunga ng matibay na pagtutulungan ng SAAD Region 2, katuwang ang mga local government units o LGUs at farmers, cooperatives and associations o FCAs sa layuning itaas ang antas ng kabuhayan ng mga magsasaka at mangingisda sa lambak ng Cagayan. Patunay ito na ang kolektibong aksyon at dedikasyon ay susi sa tunay na kaunlaran ng sektor ng agrikultura. Para sa masaganang agrikultura at maunlad na ekonomiya, Mildred Alan, nagbabalita. Pamamahagi ng PAFFP, isinagawa ng DRPO3 sa Tarlac. Isinagawa ang distribusyon ng Presidential Assistance for Farmer and Fisher Folk Program o PAFP sa Research Outreach Station for Lowland Development Zone sa Paraiso, Tarlac City kahapon, Abril 28. Sa pangunguna ng Kagawaran ng Pagsasaka para sa Gitnang Luzon o DRPO3, nasa kabuuang 1,126 na magsasaka mula sa Tarlac ang tumanggap ng ayuda mula sa pamahalaan. Layunin ng programa na mabigyan ng agarang tulong pinansyal ang mga kwalipikado magsasaka at mangingisda upang maibsan ang epekto ng tumataas na gastusin sa produksyon, partikular ang patuloy na pagtaas ng presyo ng krudo na may direktang epekto sa pagbubungkal ng lupa, irigasyon, transportasyon at iba pang gastusin sa pagsasaka. Sa ilalim ng programa, ang bawat benepisyaryo ay tumanggap halagang 2,325 bilang karagdagang suporta sa kanilang kabuhayan. Pinangunahan ang distribusyon ng mga kinatawan ng pamahalaan na nagpahayag ng patuloy na suporta sa sektor agrikultura. Kabilang sa mga dumalo sina Regional Technical Director for Operation and Extension ng DRPO3, Dr. Arthur Dairit, Tarlac 2nd District Representative Maria Cristina Angeles, Governor Christian Yap at Tarlac City Mayor Susan Yap. Sa pamamagitan ng PAFP, patuloy na pinapatibay ng pamahalaan ng suporta nito sa mga magsasaka at mangingisda bilang pangunahing katuwang sa pagpapanatili ng seguridad sa pagkain sa bansa. Dexter Dumol para sa Agribalita, Central Luzon. Pagsasanay sa pag-aalaga ng small and large ruminant isinagawa para sa mga katutubong samahan sa Palawan. Ginanap ang 3 araw na pagsasanay hinggil sa pag-aalaga ng small and large ruminant para sa 14 na kinatawan mula sa 10 indigenous people organizations na benepisyaryo ng kabuhayan at kaunlaran ng kababayang katutubo o 4Ks program ng Department of Agriculture sa Palawan noong Abril 21 hanggang 23 taong kasalukuyan sa lungsod ng Puerto Princesa. Layunin ng pagsasanay na mapalakas ang kaalaman at kakayahan ng mga kalahok sa tamang pag-aalaga at pagpaparami ng mga ruminant tulad ng baka, kambing at kalabaw bilang bahagi ng pagpapabuti ng kanilang kabuhayan. Tinalakay sa pagsasanay ang mga pangunahing kaalaman sa produksyon ng ruminant katulad ng iba't ibang lahi, wastong pagpapakain at mga epektibong pamamaraan sa pagpaparami at reproductive management. Binigyang diin din ang kahalagahan ng wastong pangangalaga upang mapanatili ang kalusugan at produktibidad ng mga alagang hayop. Sa kanyang pambungad na mensahe, ipinaliwanag ni 4Ks Program Focal Person Edmar Mendoza ang kahalagahan ng paghahayupan bilang alternatibong pinagkukunan ng kabuhayan ng mga katutubong komunidad. Aniya, kaya namimigay ang 4Ks ng mga hayop dahil bukod sa dagdag ito sa inyong kabuhayan, napakalawak ng ating ancestral domain. Maaaring hindi natin ito kayang taniman ng buo, ngunit maaari natin itong mapakinabangan sa pamamagitan ng pag-aalaga ng mga hayop. Inaasahang makatutulong ang naturang pagsasanay sa pagpapatatag at ng kakayahan ng mga katutubong komunidad tungo sa mas maayos at napapanatiling kabuhayan sa pamamagitan ng livestock production. Pinangunahan ng aktibidad ng mga kawani ng 4Ks program sa pangunguna ni 4Ks Program Focal Person Edmar Mendoza kasama si Senior Science Research Specialist Eleanor N. Lutivo bilang kinatawan ni APCO Palawan Vicente A. Binasahan Jr. Naging tagapagsalita naman si Dr. Carla Limsan, Veterinarian 2 mula sa Department of Agriculture Bureau of Animal Industry or DA-BAI. Mula sa DA Mimaropa, Monica Vergara, nagbabalita.
Lubos ang pasasalamat ng mga magsasaka ng Camarines Sur kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. dahil mahigit 16,000 kilo ng iba't ibang gulay tulad ng talong, kalabasa, ampalaya, repolyo at kamatis ang naibenta nila sa pamahalaan nitong ika-30 ng Abril ngayong taon. Tulong sa magsasaka dagdag pagkain sa mga komunidad, ito ay isang agarang hakbang ni Pangulong Marcos upang matulungan ang mga magsasaka na agad na maibenta ang kanilang mga produkto sa gitna ng mataas na presyo ng krudo. Isinagawa ang pamimili ng mga gulay sa DA Bicol Covered Court sa San Agustin Pili, Camarines Sur. Tuwang-tuwa ang mga magsasaka dahil cash na nabili ng Office of the President ang naturang mga sariwang gulay. Nagpahayag din sila ng pasasalamat sa lokal na pamahalaan ng probinsya ng Camarines Sur na siyang nagpahiram ng mga trucks na ginamit sa paghahakot ng mga gulay. Isa si J.R. Nares, magsasaka mula San Pedro Lupi, Camarines Sur, ang nagdala at nakabenta ng 2,050 kilo ng talong. Aniya, madalas ay dinadala pa nila sa Maynila ang kanilang ani kung kaya't malaking ginhawa ang direktang pagbili ng pamahalaan dahil nabawasan ang gastos sa middleman at tracking. Nagpasalamat din si Robert Buayaban, presidente ng Agripreneur Farmers Producers Incorporated, na naghatid ng 4 na tonelada ng kalabasa at 3 tonelada ng talong mula Libmanan dahil nabigyan sila ng mas madaling merkado para sa kanilang produkto. Samantala, sinabi ni Ernesto San Felipe, presidente ng Santo Niño Vegetable Growers Association sa Pili, na malaking tulong ang bultuhang pagbili ng 4 na toneladang ampalaya at higit 2,000 kilo ng repolyo, lalo na't sagot ng LGU ang tracking at gasolina kaya nabawasan ang kanilang gastos sa paghahatid ng ani. Ang ilang nabanggit na magsasaka ay kabilang sa Farm and Fisheries Clustering and Consolidation or F2C2 program ng DA Bicol, kung saan pinagsama-sama ang maliliit na magsasaka upang mabigyan ng resources, teknolohiya, market linkage at mapagsama-sama ang kanilang ani upang makamit ang economies of scale nang matugunan ang volume na kailangan ng merkado. Ipinamahagi ang naturang mga gulay sa mga pamilya sa bayan ng Garchitorena nitong unang araw ng Mayo sa pangunguna ng Office of the President at Provincial LGU ng Camarines Sur. Ito si Emmy Jane Malonzo, nag-uulat mula sa DA Rafis 5. Matagumpay na inuwi ni James Titan, isang young farmer mula sa Ormoc City, matapos maparangalan bilang isa sa mga national winners sa ilalim ng Startup Category Production ng Season 5 Young Farmers Challenge awarding ceremony na ginanap sa Iloilo City. Nakatanggap si Tan ng additional grant na nagkakahalaga ng 300,000 pesos para sa kanyang ube production bilang premyo sa nasabing patimpalak. Matatandaang bago umabot sa national level ay hinirang din bilang provincial at regional winner si Tan, kung saan siya ay nakatanggap ng financial grant na nagkakahalaga ng 230,000 pesos para sa paggawa ng kanyang sakahan, kung saan nakapagtanim na siya ng 1,700 na ube seedlings. Ang kanyang Purple Root Agribusiness Venture ay naglalayong mapalawak pa ang mga oportunidad sa pagbebenta ng purple yam o ube tulad ng mga raw materials mula sa ube processing facility. Layunin din niya na makapag-supply ng dekalidad na mga planting materials para makatulong pa sa ibang magsasaka. Muli, ito po si Janina Brosas, nag-uulat mula sa DA Eastern Visayas. Philippine eel mula Mindanao, muling bumiyahe patungong China. Muling nagluwas ng tinatayang 1.2 tonelada ng Philippine eel patungong bansang China ang mga lokal na producer mula sa Davao, na nagmamarka sa ikalawang matagumpay na export milestone ng nasabing high-value product. Pinangunahan ng Melong Enterprises Corporation, isang kumpanyang nakabase sa Davao, ang pagpapadala ng naturang mga igat na nagmula pa sa lalawigan ng Bukidnon. Sinaksihan ang aktibidad ni Chinese Consul General Zhao Zhuzhen kasama ang mga kinatawan mula sa Department of Agriculture Davao Region at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Binigyang diin ng mga stakeholder ang kahalagahan ng pagtutulungan upang mas mapalawak pa ang merkado ng bansa sa labas ng Pilipinas. Bagaman may mga hamon sa lohistika at produksyon, ipinahayag ng mga producer mula sa Bukidnon ang kanilang pag-asa na mas mapapalakas pa ang suporta ng gobyerno. Partikular na hiling ng grupo ang pagkakaroon ng mas malapit at abot-kayang laboratory testing sa loob ng lungsod.
upang mabawasan ang gastusin sa transportasyon at mas mapabilis ang proseso ng marketing. Ipinahayag naman ni Agriculture Regional Executive Director Macario D. Gonzaga na ang tuloy-tuloy na pagluluwas ng produkto ay patunay na malaking potensyal ng aquaculture sector sa Mindanao. Ayon kay Gonzaga, patuloy na magsisikap ang kagawaran na palawigin ang suporta sa mga magsasaka at mangingisda upang mas mapataas ang kanilang kita at mapatibay ang posisyon ng bansa sa pandaigdigang pamilihan. Nagpaabot din ng optimismo si Consul General Zhao Suzhen kung saan pinuri nito ang ugnayang pangkalakalan ng dalawang bansa na nakatutulong sa paglago ng mga komunidad na umaasa sa produksyon ng eel. Inaasahang magsisilbing mitsa ang tagumpay na ito para sa mas marami pang inisyatibo na magpapaangat sa kalidad ng aquatic products ng Pilipinas sa buong mundo. Mula dito sa Department of Agriculture Davao Region, ako si Celso Vergara, nag-uulat. Ella Arsiaga. Para sa Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. First off, welcome po sa ating program, Maunlad na Pilipino. Thank you so much for accepting yung ating interview. Sa information po ng mga listeners natin, tayo po ay may panauhin mula sa ating kagaganap lamang or for this year's fifth season, to be exact po, na ating tinatawag na Young Farmers Challenge. Isa po sa mga pangunahing programa ng Department of Agriculture na of course catering po ang ating mga kabataan sa agrikultura. Pakilala po muna tayo sandali. I'm Rian Kier Goles from Guimaras and co-founder of AgriBNB. I'm Erica Jane S. Hadlocon from Guimaras and the co-founder also of AgriBNB. Yan, we'll go dito sa ating BNV. Pero first off, nice nating malaman along with our listeners, mga taga-subaybay na ating programa, ano ba yung nag-udyok sa inyo na iwan ang buhay sa syudad at sumugal sa agrikultura? Well, of all places here in Western Visayas. Hindi po kami bigla-biglang lumipat. It was a gradual transition. 2 weeks, uwi kami dito, tapos 1 month, then 3 months. Then hanggang ngayon, dito na talaga kami nagsistay. In the process, nakita namin kung saan kami mas mag-grow and mas magiging meaningful yung buhay namin. Sa agriculture, kahit pagod araw-araw sa ginagawa everyday, iba yung fulfillment. So, here, we found our purpose. So, tama no, Erica and RK. Yun, dito sa next question naman natin, gradual decision siya. And how do you find yung, na yun so far? Gano'n na kayo katagal dito sa Western Visayas? Gradual siya, pero pag i-estimate mo, almost 5 years na din. It was a long process para sa inyo. So, ang daming parang, did you already have the capital to start kung whatever life you were planning to start? May small capital, pero di naman namin masyado inanin kasi more on farm works din naman, which is, yes, kailangan ng capital, pero more on kailangan ng effort. And so, in time, kahit nakapagod nga din, nakita namin na nagbubunga yung mga ginagawa namin, kaya okay din. Ano ba talaga kayo sa agriculture? Like, students kayo sa agriculture? Anong background niyo? I'm a business management student of University of the East. And I'm psychology student po from University of the East din po. Ayun, bakit agriculture? So ngayon, so sabi nga namin, gradually, is may inuwian kami, ang property ng father ko. So ngayon, nag-usap din kami, gusto namin i-develop. So, ayan din yung reason kung bakit natin kami nagstay is to develop our place. Siyempre, nagpa-plan na kami for our future na itong mga ginagawa namin sa farm, hindi lang kami makikinabang, even our future generations of Ang naman ng thinking din, parang advanced or parang hindi lang siya short term. So, punta na tayo sa ating main technological feature, ang ating tinatawag na AgriBNB. Ano ba yung mga pinakaunang suliranin, kung ano man concern or parang inspiration siguro, na tinutugunan nito? So, ang AgriBNB po ay isang digital platform that connects tourists directly to farmers through farm stay and experiences.
Ang pangunahin pong problema na tinutugunan namin is the lack of visibility and access. Kasi hirap ang mga turista na makahanap ng farm stays online at maraming farmers ang walang digital presence. At higit sa lahat po, our mission is to help our farmers earn beyond their harvest po. Dito nung dinidevelop natin tong app ay meron tayong mga partner farmers na kasama doon sa parang roster ng pagpipilian ng client, let's say when they access si AgriBNB. Meron po, sa Guimaras po kasi meron ng existing siya na parang farm tours. Ang Guimaras Farm Tours, makipag-collaborate po kami sa kanila kasi po mas may ensure namin na ang mga first users ng app is makakakuha ng quality na service sa kanila kasi existing na sila. Mga existing farm tourism ready na farms. Yes. Of course, meron naman kahit papano criteria kung anong mga uri ng farm, anong klaseng facilities yung meron para masali sila sa ating AgriBNB. Dito sa part ng user, kumbaga accessibility natin, masasabi ba natin na ano pa to? Parang prototype na, final stage na ba to? Or ano pa, may room for ano pa siya? Parang, I don't know, next stage for the app? Right now, naka-soft launch na po kami, but we're still in the alpha testing stage. Ang focus namin ngayon is onboarding farmers and improving the platform, fixing bugs and refining the experience para maging smooth at user-friendly. So yes, may phases pa po and we're continuously building and improving. Okay, magbabalik ang ating kwentuhan makalipas ang ilang sandali. Uy! Nakain mo to, Junjun! Hala, ano yun? Halimaw ba yun? Tatakbo pa tayo, Junjun? Tatahulan ko ba? Ano gagawin natin? Chub! Okay ka lang? Bunso, tandaan mo lagi, para hindi ka makagat, maging maingat. Kapag natatakot si Chub, lumayo ka muna. Kausapin mo siya ng malambing. Chub! At dalhin mo siya sa bahay niya. Uwi ka muna! Oo nga, sige. Hindi nakakatakot dito! Salamat, Junjun! Hindi na ako ganun kakabado. Pero uy, huwag ka muna alis ha. Maging maingat pag natatakot ang aso. Para iwas kagat at kalmot. Basta wais, iwas rabies. Hindi madali ang landas ng organiko, pero sa dulo nito, tagumpay ang nakatago. Buhay ng magsasaka, konsumer ay pinapahalagahan para sa kinabukasan. Huwag tayong ihinto sa OA. May rason ang bawat hirap, may halaga sa puso kita umapaw pa. Kaya't huwag nang magkatubili, halina sumama, tayo ay mag-ani. Ang gusto ko ay sobrang okay dito sa halika na maki. Halina at kumita sa organikong agrikultura. Ikaw ay bahagi ng adhikaing totoo para sa sari buhay. Ikaw ay bayaniyo, hawak kamay, magsimula tayo ngayon. Sa lupa may pera, may pagmamahal at misyon. Ang panawag ng panahon, bumalik sa natural. Sa OA ang solusyon. Sa OA may rason ang bawat hirap, may halaga sa puso kita umapaw pa. Kaya't wag nang magkatubili, halina sumama, tayo ay mag-ani. Ang gusto ko ay sobrang okay dito sa kaya halika na maki. Halina at kumita sa organikong agrikultura. Para sa bata, para sa lolo at lola, sa mundong protektado tayo ang simula. Ikaw ay kasama rito sa organikong agrikultura. May tunay na kasaganahan. Ang gusto ko ay sobrang okay dito sa kaya halika na maki. Halina at kumita
Ella Arsiaga. Para sa Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Ayan, at nagbabalik po tayo dito sa Maunlad na Pilipino kung saan kasama pa rin po natin ang lumikha ng konsepto para po sa ating Agri-PNV na talaga namang pong parang ano po siya nagbubukas ho ito ng ating pagiging malikhain in terms of innovation na ang atin pong direct na nais tulungan ay ang sektor ng agrikultura at para ma-promote po ang kanilang mga lugar. So with that, we continue with our discussion. And syempre, of course, alam naman natin to, even sa mga usual apps natin on saan man tayo nakakawa, hindi na lang natin babanggitin, ay continuous siya na may updates 2.1, 1. Ganyan. Parang baliktad yung sinabi ko, pero you get the point. Dito naman sa ating, kumbaga, we want to expand as well and syempre, kakailanganin natin ng funding. Paano kaya natin nalaman yung tungkol sa Young Farmers Challenge ng DA AMAS or Agribusiness and Marketing Assistance Service? Una po namin itong narinig is from YFC awardee din po, from Guimaras. And para mas lalo po kaming na-encourage na sumali during the Panakayon Bootcamp po na hinost ng GSU, ang Guimaras State University. And kung saan na-introduce din po sa amin yung YFC program, may mga RPMTs po na nag-discuss po doon. Then, at first po talaga, hindi naman po talaga namin plan to create something na mapapasok sa YFC. Pero during that bootcamp po kasi nagkaroon ng competition din na they task us to create an enterprise that will help farmers and with innovation. So, nanalo kami, the first place kami. Then, doon na nila kami encourage to join talaga ng YFC. So, that's the reason why we started here in YFC. Yeah. We're privileged enough yung team po namin sa MNP or Maunlad na Pilipino and Agritrends, the official newsletter ng Department of Agriculture Central Office, na ma-witness kayo in presenting your pitch. So with that, aside dun sa tech side, ano pa yung parang inihanda kayo ng DA through YFC camps and learning opportunities na ensure na talagang handa kayo to present your pitch? May mga parang other skills ba sila na tinuro para talagang pangmalakasan yung presentation natin? Actually, sobrang thankful kami sa DA kasi yes, mataas ang standards nila, but they communicate very well. So, sabihin natin mataas standards, sabihin natin mukha siyang negative, pero hindi. Which is more on na-motivate kami as awardees din na so, ngayon, umabot kami sa nationals, then kahit sila, sabi nila, wow, grabe ang improvement nyo. Sabi namin, dahil sa guidance nyo and advices, kaya kami nandito. And in technical terms din, malaki ang tulong nila on our BMC, on our pitching deck, lahat po, ginaid po nila kami. And so ngayon, nandito kami, nakapag-pitch kami sa national level. So, thankful kami sa lahat na po. And, meron ba kayong in particular na kumbaga nakuha nyo as an intervention mula sa DA na nagagamit nyo in developing Agri-BNV? Diba, aside from financial support, ang pinakamalaking tulong ng DA sa amin is ang pag-expand ng network namin sa Western Visayas. Through trainings and capacity building, mas naging handa kami sa pagbuo ng aming venture. Isa rin po sa mga ahensya na nakatulong sa amin is ang PCA. Special shoutout lang namin ng PCA. Guimaras. Yes, Guimaras. Kasi sila po talaga yung nag-open ng opportunities po sa amin. So, sa lahat. Philippine Coconut? Yes. Okay. Philippine Coconut Authority. Ayun. Sige, baka meron pa kayong gustong pasalamatan in line. Shoutout kay Ma'am Rosella. Villaruel? Tama ba? Rosella Villaruel. Yes. Nga. Kasi, ay po, Ma'am Rose. kasi siyang nag-open din talaga ng many doors sa amin. Kasi through her, nakilala din namin ng mga management ng DA and other agency din sa kanila. Sila ang nag-help sa amin makilala sila.
Ayun. Ano yun? By coincidence lang or what? May... Through ano na din sa mga program nila. Then, kasi siguro dahil nadalian silang kausapin kami ang pinaprioritize nila sa mga. So, isa ba yun sa mga payo natin sa mga kapwa ninyong kabataan? Dalian nyo kasi maging kausap para lapitan kayo ng anong advice nyo sa kanila? Diba? Maging lang ako, maging parang candid or casual lang. Ang advice ko siguro is come what may come. Pero kumbaga, be always ready. Ang opportunities natin, sobrang dami, maraming pintuan para sa lahat. Pero nasa sa atin kung paano natin bubuksan ito. And paano tayo papasok sa pintuan na yun. And para sa mga aspiring or sana may mabigyan ako ng inspirasyon na mga young farmers din na malaki ang potential ng agriculture. Sobrang laki kasi ang Philippines rich in agriculture pero hindi siya nagbibigyan ng ganong pansin and highlight. And sa generation natin ngayon, pakunti na ng pakunti ang mga local farmers. So, kita nyo naman, konti ang local farmers. Ibig sabihin, malaki ang potential. Malaki ang pwedeng kitain. Bukod sa pera, maraming learnings din and fulfillments na mabibigay sa agriculture. And of course, we would like to know, since part ng system updates, ano yung mga future plans natin para sa sustainability ng Agri-BNB? Magsisimula po kami sa Guimaras, but our vision is to expand across Western Visayas and eventually nationwide. We aim to build a strong community of farmers and travelers while continuously improving the platform. Long term, gusto namin ang Agri-BNB to be a sustainable ecosystem where tourism supports agriculture and agriculture empowers communities. Ayun. Any more message na hindi pa natin or baka may gusto pa kayong iwang mensahe sa ating mga listeners? Mas especially mga kabataan natin. Shoutout lang siguro ma'am sa buong Region 6 DA. So sa mga coaches namin, advisors, Ma'am Karen, Ma'am Genevieve, Sir Benj, Sir Ian, sa lahat-lahat na hindi ko na mabanggit. Sorry sa mga hindi ko mababanggit pero very thankful kami sa opportunity na binigay niyo sa amin and through that opportunity, grabing guidance sa mga binigay niyo sa amin. And very thankful kami na nakaabot kami dito sa stage na to express ourselves, our ideas. And yun lang. So maraming salamat sa lahat ng tumulong sa amin. Thank you very much. Thank you sa inyo. There's more to come para po sa ating panauhin ngayong araw na ito. Once again, we have RK Goles and Erica Hadlocon para po ito sa Agri-BNB. Thank you so much. Thank you. Ayan, at nakasama po natin ang lumikha po sa Agri-BNB na base sa San Lorenzo, Guimaras. Hopefully, talaga ito yung mag-take off at buong Pilipinas kung kakayanin ay ating maserbisyuhan. Sina Rian Kier Goles or RK Goles and Erica Jean Hadlocon. Once again, we congratulate you for bagging first place para po sa ating startup component digital agriculture category ng YFC Season 5. Maraming salamat! At narito po muli ang Unlad Komunidad o UK. Dito ay katuwang natin ng Philippine Rural Development Project at para sa araw na ito, makasama po natin ang manunulat mula sa RPCO2. Walang iba kundi si Ma'am Rich D. Soriano. Isang mahalagang yugto sa pagpapaunlad ng agrikultura sa Hilagang Luzon ang matagumpay na pagkumpleto ng Rizal to Abra Farm-to-Market Road sa lungsod ng Santiago. Pinangunahan ng Department of Agriculture Philippine Rural Development Project Regional Project Coordination Office 2 ang proyektong ito na kinilalang kauna-unahang natapos na FMR sub-project sa ilalim ng DAPRDP Scale-Up sa buong North Luzon. Isinagawa ang proyekto ng pamahalaang lungsod ng Santiago at natapos noong ika-26 ng Enero 2026 na may kabuuang halagang 83.16 million pesos. Noong ika-26 ng Marso 2026, personal na binisita ni DA Secretary Francisco P. Chu Laurel Jr. kasama ang mga lokal na opisyal ang nasabing proyekto upang makipag-ugnayan sa mga magsasaka
at masaksihan ang mga benepisyong hatid nito sa komunidad. Ang 7.70 kilometrong kalsada ay nagdurugtong sa mga barangay ng Rizal, Abra at San Antonio na sumasaklaw sa 1,001 ektarya ng lupain. Tinatayang 523 kabahayan o 2,206 residente ang direktang nakikinabang mula rito, kabilang ang 4 na irrigators associations sa lugar. Sa tulong ng pinahusay na infrastruktura, mas mapapabilis ang pagdadala ng mga pangunahing produkto tulad ng palay, munggo, tilapia at mani. Inaasahan ding mababawasan ng kalahati ang oras ng biyahe mula bukid patungong pamilihan. Bukod dito, nakapagbigay ang proyekto ng 113 trabaho sa panahon ng construction at inaasahang makatutulong sa pagbawas ng post-harvest losses, kasabay ng pagpapalawak ng produksyon ng agrikultura sa lugar. Sa kabuuan, ang Rizal Abra Farm to Market Road ay nagsisilbing matibay na pundasyon para sa mas epesyente, mas produktibo at mas inklusibong pag-unlad ng sektor ng agrikultura sa lungsod. At abangan pa ang mga nihandang bahagi ng DAPRDP dito lamang sa Unlad Komunidad, dito pa rin sa Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS. At ayan po nung ating well-traveled na kapatid. Hatid po sa atin ni Binibining Ira Cruz ang ating Agri-Trivia segment. Napakainit na nga ng panahon, kaya batid ba ninyo na naghahanda na ang Department of Agriculture para sa posibleng El Nino ngayong taon? Batay sa inilabas na pahayag ng Pag-asa noong Abril 22, itinaas na sa El Nino Alert ang bansa matapos matukoy ang mataas na posibilidad o humigit kumulang 79% na mabuo ang El Nino sa kalagitnaan ng taong ito at maaaring tumagala hanggang unang bahagi ng 2027. Dahil dito, maaga na ngang kumikilos ang pamahalaan upang mabawasan ang posibleng epekto ng tagtuyot at kakulangan sa tubig sa sektor ng agrikultura. Kabilang sa mga paghahanda ang pagsusuri sa mga pangunahing irrigation system kasama ang National Irrigation Administration upang matukoy ang mga lugar na maaaring makaranas ng kakulangan sa tubig. Pinapalakas din ng climate risk mapping sa tulong ng PhilRICE at Bureau of Soils and Water Management upang gabayan ng tamang taniman at pamamahala ng tubig. Naghahanda na rin ng DA ng mga binhing kayang mag-survive kahit tagtuyot, pati na ang abono at iba pang suporta upang agad na maipamahagi kung kinakailangan. Pinalalakas din ng crop insurance, pautang at market support upang maprotektahan ang kita ng ating mga magsasaka. Pinag-aaralan na din ng cloud seeding bilang karagdagang hakbang depende sa kondisyon ng panahon. At para sa mas mabilis na aksyon, muling i-activate ang El Nino Task Force para sa mas maayos na koordinasyon ng mga ahensya. Ang lahat ng ito ay bahagi ng layunin ng pamahalaan na matiyak ang tuloy-tuloy na produksyon at sapat na supply ng pagkain sa kabila ng pabago-bagong klima. At iyan ang ating Agri-Trivia segment, ang Batid Ba Ninyo? Ito po si Ira Cruz. Yan, thank you so much po, Ma'am Ira. Muli, maraming salamat sa oportunidad na kayo po, mga tagapakinig po ng MNP, sa pamamagitan po ng MNP na programang pangradyo na hatid po sa inyo ng Department of Agriculture, Agriculture and Fisheries Information Division ay mapaglingkuran po kayo. At para sa pagkaing kaisipan, mula sa aklat ni Isaías, Kabanata 35, Talata 2. Ang disyerto ay aawit sa tuwa. Ito'y muling gaganda tulad ng mga bundok ng Lebanon at mamumunga ng sagana tulad ng Carmel at Sharon. Mamamasdan ng lahat ang kaluwalhatian at kapangyarihan ni Yahweh.
Mula po sa Department of Agriculture, inyo pong napakinggan ang edisyong ito ng Maunlad na Pilipino dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Once again, may himpilan po sa Ortigas Center, Pasig City at kasapi sa KBP o ang kapisanan mga broadcaster ng Pilipinas. Ayun po, with our platform which is the MNP, ang atin pong 1-hour radio program dito po sa 702 DZAS. Nagpapasalamat po kami sa inyong lahat, sa aming DZAS family po na katuwang sa bawat episode, and of course sa inyo po mga tagapakinig. See you again next Saturday. Samahan niyo po kami ulit sa ganap na ika-alas 5 hanggang alas 6 ng umaga. And of course, sa lahat po ng katuwang na hindi ko po may isa-isa pagkat kukulangin po ang ating oras para mabanggit po silang lahat. Nagpapasalamat po kami in whatever way possible na kayo po ay nakatulong sa pagbuo ng programa na ito. Maraming salamat po. Kami po ni Ma'am Ira Cruz ay magpapaalam po muna pansamantala. Once again, ito po ang Maunlad na Pilipino. Hanggang sa muli, magtanim ng pangarap, mag-ani ng tagumpay para sa masaganang bagong Pilipinas. Ako po si LR Siaga. Enjoy the rest of the weekend! Happy Mother's Day! May pahabol no? Bye-bye! Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV, Agapay ng Sambayanan.